Alright mga kapsat, ito, tungkol na naman sa rally kanina mga kapsat, pero show of force, nagpakita ng puwersa itong INC sa EDSA. Karapatan o pagharang sa katotohanan? Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Rene Bueno. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa naiwang 657 plus live viewers. Sa mga di pa nagla-like, like and subscribe mga kakabsat. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po. Pasok, Attorney! Buenos días, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes at medyo maulan at kanina pa nga po walang tigil ang ulan pero ngayon lamang mukhang tumitigil. So maupo muna kayo dyan kung gusto nyong magpatuloy umupo at doon sa mga nakatayo ko sa likod, pakicheck muna kung may tumutulo mula sa inyong mga kisame at dyan sa mga gilid-gilid ng inyong mga bintana. Oo nga, umuulan. Dahil sa low pressure area at walang tigil na ulan ngayon dito sa Metro Manila, ang baha sa labas ay parang legal issues natin. Patuloy na umaapaw at patuloy na bumubuhos, no? At may bagyo dyan nga sa labas, no? Ayun na rin po sa ating mga napakinggang balita. So kaya patuloy ang pagdating ng mga bagyo sa balita. Okay. Pag-usapan po natin itong nagaganap ng mga mobilisasyon dito sa may EDSA, na may People Power Monument. At meron din mga ilang-ilan dito sa may liwasang Bonifacio. Ito ay mukhang sinabayan itong paparating na impeachment, no? Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa darating na July 6, 2026. Parang gusto magpakita ng ng puwersa itong mga ilang grupo upang ma-pressure definitely itong mga Arton Sala, shout out. kanilang magiging desisyon sa impeachment trial. Okay? Pero balikan natin itong rally. Bakit ba may nagra-rally? May permit ba sila or illegal assembly ito? At bakit ayaw na lang nilang patuloyin ang impeachment trial laban kay Bibi Sara para lumabas ang katotohanan? Kasi kanina naririnig ko madalas doon sa mga balita, we want truth, we want truth. So hatiin po natin ang kasaysayan at ang mga batas sa tatlong madaling lessons para sa maulang araw na ito. We want truth daw eh. So, hayaan nyo na lang magpatuloy yung mga impeachment trial at yung mga hearing against the allegedly corrupt officials. Doon malalaman nyo yung katotohanan, hindi dyan sa kalye. Okay? So, ang tanong sa atin dito, may permit ba yung nangyayaring rally sa liwasan at dito sa may EDSA People Power Monument. Okay? At alam niyo po sa ilalim ng ating konstitusyon, balik tayo sa konstitusyon. Sa ilalim po ng ating 1987 Constitution, particular po sa Article 3, Section 4, karapatan po ng bawat Pilipino ang mag-assemble ng mapayapa. So, pwede mag-rally for as long as it is a peaceful assembly. Kahit gaano pa ka-controversial ang rason mo, pro-Vice President Sara Duterte ka, anti-BP Sara ka, o nagra-rally ka lang kasi gusto mo makasakay sa aircon bus, o kaya gusto mo makakain ng sandwich na may palamang ham and egg at may libreng soft drinks pa. So, kahit ano ang inyong dalan, Okay na yung kay Tato. Okay na, okay na. Pang lugar na gusto mo. Ang ating pong konstitusyon ay content neutral. Wala itong pakialam kung anong nakasulat sa placard mo. Basta, wag mo lang itong ipanghampas sa pulis at doon sa katabi mong nagrarally. Ay, uhulihin ka, definitely. Excuse me. Pero ito ang malaking tanong ngayon. May permit ba yung mga bus at rallyist ang nakikita natin ngayon sa EDSA? At pati doon sa liwasang Bonifacio. So, paliwanag po natin ang mga regulasyon, ng mga existing rules and regulations, laws, no, na may kaugnayan dito sa pagrarally sa EDSA at sa liwasang Bonifacio. Ayon po sa BP 880, ito po yung the Public Assembly Act. Kailangan mo ng permit mula sa lokal na pamahalaan, Yorme, kapag gagamit ka ng pampublikong kalsada. Pag pampublikong kalsada, kailangan mo ng permit para makapag-rally. Ito ay para naman hindi matiyak sa, hindi naman magkagulo sa traffic, no? Yung traffic flow, dapat mapanatiling maayos yan eh. Kasi madaming commuters ang papasok sa opisina, sa trabaho, lalong-lalo na ngayon bumubuhos ang ulan. Kung ikaw ay basta-basta na lang magra-rally sa isang pampublikong kalsada pagkatapos wala ka palang permit, ay istorbo yan sa mga tao. Okay? Ngayon, ito pong malaking pagtitibon na nagaganap dyan sa EDSA, yung mga nakaraan, no? Yung rally ng white ribbon ba yun? Yes, white ribbon nung Sunday. Mayor sa LGU, kaya legally cleared silang lahat, no? Pero ngayong araw na to, yung biglaang mobilisasyon, no, ng isang grupo, may mga ulat po na ang ilang bus ng rallyista na dumating sa EDSA at maging doon sa liwasang Bonifacio sa Maynila ay nagsiset up na ng stage kahit walang permit. Okay? Yun so, ang tanong sa atin, ng ating mga kababayan kanina, nung makita nila sa balita, napanood sa balita, na maraming nagrarally sa EDSA ngayon, bus-bus, no? At mukhang bitbit yata ito ng mga Iglesia ni Cristo. So, ang tanong, ibig ba sabihin illegal assembly na sila, yung nasa EDSA at doon sa liwasang Bonifacio? Ang sagot po dyan, hindi po automatic na illegal assembly yan. Let us say, for example, yung nasa liwasang Bonifacio. Ang liwasang Bonifacio po ay isa pong freedom park, no? Kaya doon, kahit walang permit galing kay Yorme, legal silang pwedeng mag-ingay hanggang mapatid yung litik nila sa kakasigaw. Okay? Magsawa sila hanggang gusto nila. Sumigaw sila ng sumigaw. Only sigaw doon. Pero dito po sa EDSA, ibang usapan. Hindi po yan freedom park. Highway po yan. Kung nag-akupa ka ng kalsada nang walang permit mula kay Mayor Quezon City yan, di ba? Kay Mayor Joy Belmonte, doon sa City Hall.
technically violation po yan ng BP 880. Okay? So, pero huwag kayo mag-alala, hindi naman sila arestuhin agad na parang mga basang sisiw sa ulan. Ang lakas ng ulan, kanino pa, pero medyo humupa na ngayong mga oras na to. Sabi Ang ko sa utos inyo, umuulan sa dyan polisiya eh. ay palaging Umuulan din maximum dito sa tolerance. Baguio. So hindi basta-basta mga aresto yan. Minsan nga, pinapalo na nila ng placard yung police, hindi pa din kumikilos na labanan sila, iba. Ibig sabihin, kakausapin muna sila ng mahinahon para itabi ang mga bus at huwag gawing parking lot ang kahabaan ng EDSA. Na natural na namang parking lot kahit walang rally kapag umuulan. Di ba, madaming tumatambay ng mga bus dyan sa gitna ng EDSA kapag malakas ang ulan at medyo nagkakaroon ng tubig sa gitna, no, habang patuloy yung pagbuhos ng ulan. Pero this time, kung walang permit, balita natin walang permit, ay ibang usapan yan na kailangan umalis kayo kagad dyan kasi kayo po ay nakakaistorbo sa mga mamamayan, gusto magtrabaho, gusto maghanap buhay, naiistorbo, napara na dyan, no, napala ako na dyan sa gitna ng EDSA kasi hindi umuusad ang trapiko. Kaya dapat kumilos kagad si General Torre ng MMDA, no, at ayusin yung rally dyan. Walang permit. Paggalawin General Torre. Alisin yung mga nakaharang na pas dyan sa gitna ng EDSA People Power Monument. Dahilan bakit nagrarally itong mga nasa EDSA at Liwasang Bonifacio? Kaya nga nasabi ko kanina, narinig ko na we want truth, we want truth. Eh, ano bang katotohanan na gusto niyong ilabas? Yung mga kaso, mga akusasyon laban kay BP Sara bilang korap na opisyal. No? Mga nakademanda na. Kung nasa impeachment trial court na, hayaan muna natin ang impeachment trial court ang mamahala. No? At hayaan natin kung anong mga ebidensya meron sila doon. Kasi yung rally na yan, kaya bang pigilin niya ng impeachment trial, yung proceedings niya? Definitely hindi mo mapipigil yan, di ba? Dahil yan po ay nakasulat sa ating batas, nasa ilalim po ng konstitusyon natin yan, no? At hindi mo pwedeng harangin yan sa pamamagitan lamang ng malawakang protesta dyan sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio. No matter how huge the people are dyan sa EDSA, dyan sa Liwasang Bonifacio at sa mga karating na lugar, hindi makakansela ang impeachment trial sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte at sa ilan pang mga public officials na meron ng kasong kinakaharap ngayon. Hindi niyan kayang pigilan. Okay? So, ang impeachment trial ay isa pong exclusive constitutional process na mandate ng Article 11 ng ating saligang batas. Ang House of Representatives ay pumalag na at bumoto na sila ay magpatuloy sa kanilang katungkulan para ma-impeach ang isang public official katulad ni Vice President Sara Duterte na napatunayan dyan sa House of Representatives na may sapat na ebidensya upang mag-proceed ang impeachment trial doon sa impeachment trial court. So sa totoo nga lang, di ba, sa July 6 ang Senado tatayong impeachment court upang umpisahan lahat ng presentation of evidence, testigo at patron ng mga argumento at pagdepensa, no, dito sa Vice President na nahaharap sa isang impeachment trial. So isipin niyo po, ang impeachment court ay hindi nadadaan sa paramihan ng sigaw sa kalsada o sa ganda ng kulay ng ribbon mo. White ribbon, red ribbon, blue ribbon, kahit anong klaseng ribbon yan. Walang kapangyarihan ng kahit anong street protest na maglabas ng legal na harang or injunction para pigilan ang mga senador. Kahit magdala pa sila ng 10 milyong tao na may dalang payong sa kalsada. Pagdating ng July 6, ang mga senador ay uupo pa rin bilang mga hurado at ang mga abogado ay magbabatuhan pa rin ng objection, Your Honor. Tuloy na tuloy yan. Kahit white ribbon, kahit red ribbon, kahit blue ribbon. Nabalitaan ko na si Jojo Binay, yung dating vice presidente natin, yung may team. Mag-o-organize siya dyan, bilib ako, mahusay mag-organize ng rally yan. At ang tatawagin Uy, grabe ka naman. Attorney Rene. Ba't mo naman sinabi? Parang dati sabi niya, galing, ayoko sabihin, si attorney magsabi ulit, rewind. tuloy yan. Kahit white ribbon, kahit red ribbon, kahit blue ribbon. Nabalitaan ko na si Jojo Binay, yung dating vice presidente natin, yung may team. Mag-o-organize siya dyan, bilib ako, mahusay mag-organize ng rally yan. At ang tatawagin niya nga itong kanyang rally na Black Ribbon Movement Rally. Black Ribbon kasi si Jojo Binay. Okay, joke lang po, Vice. Okay. So, dito na po pumapasok ang chika ng marami sa inyo na medyo may halong gigil kung gusto talaga nila ng katotohanan. Bakit hindi na lang hayaan, no, na mag-proceed ang impeachment trial sa Senado para malaman si attorney Rene, na nagawa ang isang public official. Abay, kung wala, Black Ribbon. ay acquitted, no? Kung walang tinatago, bakit parang ayaw pa simulan? Hayaan ninyong simulan, wag po ninyong harangan. Sigaw kayo ng sigaw sa kalsada ng we want truth. Abay, ba't ninyong hayaan ang malaman niyo yung katotohanan? No? Ba't niyo hinaharang yung presentation of evidence na mangyayari dyan sa impeachment trial court? Okay? So mga amigos, mga amigas, no, sa aking mga followers and subscribers, tandaan po ninyo ito. Ang impeachment ay isang quasi-judicial, ngunit deeply political. Ang mga hurado rito ay hindi nga mga ordinaryong judges na nag-aaral lamang ng batas sa silid-aklatan. Sila ay ang 24 na senador na muling tatakbo sa susunod na eleksyon. Napakasensitibo ng mga tenga niyan sa boses ng publiko at ng mga solidong voting blocks. Tulad ng mga organisasyong relihiyoso o regional na may disiplinang bumoto ng iisang pangalan. So, diyan lumalabas pag may mga problema,
tungkol sa politika, no, sa mga anomalya, tapos suportado ng mga religious group, no? Yung mga religious group, yung mga regional organization na katulad yung mga ribbon-ribbon na yan ay naglalabasan yan upang magbigay ng pressure sa mga politiko maghuhusga, no, laban dito sa mga kurap na politiko, allegedly. Kapag nagpapakita ng show of force sa labas ng nagpakita ng show of force sa labas ng isang grupo katulad na nangyayari ngayon, hindi nila kinakausap ang Korte Suprema. Kinakausap nila ang mga senador. Ang diskarte rito ay hindi legal, kundi psychological. Gusto nilang may pressure ang mga uupong judges sa impeachment trial court. Parang sinasabi nila, okay, marami kami, malapit na ang eleksyon, di ba? Paalala ito sa mga politiko na, oy, marami nga kami, no? Baka mag-decide kayo against sa aming manok, no? Mag-isip-isip kayo, no? Ang boto namin sa susunod na eleksyon, no? Baka mapunta sa kalaban mo, baka hindi ka namin iboto kapag bumoto ka ng guilty. Yan ang gustong mangyari ng isang religious group o kung anumang movement yan, no? At upang ma-pressure nga ang isang judge o mga judges na uupo dyan sa impeachment trial na yan. So yung issue dinadala sa politika di ba? Hindi base na sa mga ebidensya at kung talagang may kasalanan ba ang isang public official na nahaharap sa isang impeachment trial. Okay, so ang daming issue ngayon, no? Andiyan yung baha. Ayan, lumalabas na naman siguro yan. Mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, lalabas na naman ang ating problema tungkol sa baha. At sigurado, yung flood control scandal na yan ay muli na ng mga mabubuhay at lalong lalakas ang usapin tungkol sa flood control scandal. Andiyan yung problema natin sa trapiko. Andiyan yung problema natin sa korupsyon, no? Mga umiepal ng politiko. They're coming straight in. Trust me. I've got... Okay, so yung mga iba, ginagawa nila, dinadaan sa isang tambuhalang mobilisasyon para makontrol ang media cycle at makakuha ng simpatiya ng mga taong nagpapadala sa emosyon. Okay, so, okay. Sa batas po, pwedeng, summarize natin sa batas po, pwedeng mag-rally basta't may permit ka mula sa local government unit o kaya ay nasa loob ka ng isang freedom park. Kasi po tayo dito sa Metro Manila, lalo na dito sa Metro Manila, may designated freedom park. Pag doon ka nag-rally, hindi mo kailangan ng permit to rally. At para pag ka nag-rally, hindi ka matatawag na o madedesignate yung mobilisasyon na isang illegal SMT. Ngunit sa usaping institusyon, ng impeachment trial ay parang ulan ngayong linggo sa Metro Manila. Gustuhin mo man o hindi, darating ang impeachment trial sa July 6. Ang kalsada po ay para sa deklarasyon na suporta at pagpapakita ng muscle. Ngunit ang katotohanan po ay legal na re-resolbahin sa loob ng isang air-condition na bulwagan ng Senado. Huwag niyo pong sayangin ang inyong boses at baka mapakita ang inyong mga halitin. Hintayin natin ang impeachment trial at doon malalaman natin ang tunay na katotohanan. Maraming pong salamat at ito po ang inyong lingkod, si Atty. Mga kakabsat, word of the day. Black ribbon. Diyos ko pong black ribbon naman yan, Atty. Rene. Hindi namin makakalimutan yan. Black ribbon. Diyos ko po. O siya, last topic tayo, ma'am, kasi mag-alas 5 na. Last topic tayo. Here we go. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat. Last topic po tayo. Here we go.